Ang babae sa ilalim ng balete. Alas 3 ng madaling araw. Ang oras ng mga patay. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahihinang kaluskos ng mga dahon at ang huni ng kuliglig sa labas ang pumupuno sa katahimikan. Sa isang maliit na silid, isang dalaga ang mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Ang manipis na liwanag ng buwan ay pumapasok sa bintana, dumadaan sa mga kapis na panel, at bumabagsak sa sahig na kahoy. Ngunit sa labas, sa ilalim ng punong balete, may isang aninong nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito humihinga. Tila isa lamang itong bahagi ng kadiliman. Ngunit unti-unti itong lumalapit. Sa loob ng kwarto, ang malamig na hangin ay biglang dumampi sa balat ng dalaga. Napakislot siya, bahagyang nagising. Ngunit hindi iminulat ang mga mata. Sa dahan-dahang paggalaw ng kurtina, isang figura ang lumitaw sa bintana. Maputlang mukha, walang ekspresyon, walang mata, isang iglap lang, at nawala ito. Bumangon ang dalaga, mabilis ang kanyang paghinga. Pilit niyang inaalis ang bigat na bumalot sa kanyang dibdib. Panaginip lang, bulong niya sa sarili. Sa gilid ng kanyang kama, may nakatayong lumang kahoy na salamin. Madilim at alikabok ang ibabaw nito, ngunit sapat ang liwanag ng buwan upang makita ang kanyang refleksyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa una, normal ang kanyang imahe. Ang pagod niyang mukha, ang maputlang kutis. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa likod niya, may isa pang refleksyon. Isang matandang babae. Payat, nakangisi, nangingitim ang mata. Napaatras siya, ngunit ang refleksyon niya, hindi gumalaw. Nananatili itong nakangiti sa kanya. Biglang may marahang kaluskos sa likod niya. Sumisilip na ang araw sa labas, ngunit sa loob ng silid. Nananatili ang nakabibinging katahimikan. Sa harap ng sirang salamin, nakahandusay ang dalaga. Ang kanyang mata ay nananatiling dilat. Ang bibig ay nakanganga na tila nais sumigaw ngunit hindi nagawa. Sa ibabaw ng salamin, isang mensahe ang nakaukit gamit ang pulang likido. Dugo. Ako nga pala yun. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng punong balete, may isang figurang nakatayo. Tahimik itong nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ng dugo ang silid. And sa isang iglap, ito ay naglaho. For more horror stories, subscribe to Pinoy Horror Bites.